Marami ngayon ang gumagamit ng AI dahil napaka-useful nga naman neto sa pagkuha ng sagot sa assignment, kapag may hinahanap ka na hindi mo mahanap, at halos lahat kaya niyang gawin. Kaya naman samahan niyo ako dahil AI ang magkokontrol kung anong kakainin natin for today. Alam naman nating lahat na hindi madaling mag-prepare ng pagkain for today. Kung sinigang lulutuin mo ngayon, anong lulutuin mo bukas? Adobo? Anong lulutuin mo next week? Anong lulutuin mo sa next week, di ba? Ako kasi hindi ko problema yan kasi nanay ko yung nagluluto para sa akin. Pero sa mga independent or solo living, mahirap yan. Kaya susubukan natin ng AI kung kaya niya bang mag-decide for us kung anong kakainin natin. So for today's video, ang gagamitin nating app ay ang ChatGPT. So, for sure alam nyo na to at nagamit nyo na to. Ang ChatGPT ay isang chatbot kung saan kung may tatanong ka or ano, kaya niyang sagutin. Kaya naman, hinamon ko si ChatGPT na siya ang mag-decide kung anong kakainin ko for today. At eto na, sinagot na tayo ni ChatGPT. Kaya naman, magsimula na tayo sa araw natin. Ang kakainin natin for breakfast is tapsilog, either from Macarenderia or Jollibee's beef tapa, ice Milo or ice coffee. Medyo madali lang to pinapagawa ni ChatGPT kasi very accessible lang naman ang tapsilog and madali lang din humanap ng mga coffee shop dito. Good morning guys! So let's go at mag-breakfast na tayo. 10:45 AM na and medyo late ako ng gising guys kasi di talaga ako sanay gumising ng maaga. So tara na! Ang sabi ni ChatGPT, ang breakfast natin is tapsilog from a local carinderia or Jollibee's beef tapa if you're near one, sabi niya. And also, may ice Milo or ice coffee. Okay, so nandito na tayo sa isa sa pinakasikat na tapsilogan dito sa Pampanga. Ayan, nasa likod ko guys. So, kumain na tayo. Medyo hindi maganda yung panahon ngayon pero sana talaga di umulan ng malakas. Let's go. Tapsilog po. Yun lang. Binigyan nila ako ng buzzer and habang hinihintay natin yon, gusto ko lang sabihin na lahat ng pupuntahan natin ngayon is hindi sponsored. Baka naman. And also, syempre, i-rate natin lahat ng mga recommendation ni ChatGPT kung masarap ba talaga. Para siya na lang palagi yung mag-decide kung anong kakainin natin for a day, diba? Cheers! At may kailangan pa tayong bilhin, guys, yung iced coffee na gusto ni ChatGPT na i-partner natin sa Tapsilog. At may mga coffee shop naman dito, so bilhin na tayo. Kung hindi nyo alam, guys, itong coffee shop na to, one of my favorite coffee shop ever. Kaya ako pumunta kayo dito sa Pampanga, try nyo itong Fire Street Coffee nila. Nandito na yung order natin and ito yung itsura niya. Wow! Ang ganda ng plating and may soup pa tayo. I-try na natin tong soup. Wow! Sobrang comforting na itong soup na to. Okay. So, itotal muna natin ang breakfast natin. Itong tapsilog natin is 175 at ang Paya coffee natin is 140. So, a total of... Hindi na ako marunong mag-math. A total of 315 pesos, which is not bad. And si ChatGPT ang nag-decide nito. Medyo mahal siya kasi breakfast lang naman eh. Pero kung mabubusog naman tayo, no, walang sayang. So first nating titikman itong atsara nila. Di ko alam kung atsara ba to. Ay, ritsura niya. Okay lang. Hindi talaga ako makain ng gulay. And then next is yung eggs. Gusto ko yung pagkarani ng egg nila. Hindi yung super hard. Perfect eggs. Itong garlic rice nila, normal. And of course, yung tapa nila, which is the best seller nila. Grabe. Wala akong masabi, sobrang sarap. Tikman na din natin tong iced coffee natin. Wow, sarap niya. So far, yung breakfast natin, satisfied ako and masarap siya. Guess what, guys? Naubos ko siya! Gutom na gutom talaga ako. Ang masasabi ko lang sa breakfast natin is very Filipino style siya. Siyempre, tapsilog, alam naman natin, kinakain to ng mga Filipino palagi. And of course, mawawala ba ang kape pag umaga? Kaya naman, I'll give our breakfast a 9 out of 10 kasi masarap siya, guys. Okay, for lunch naman tayo, medyo lumilevel up na yung mga pinapagawa niya at gusto niya kumain tayo sa mesa. So for lunch, ang gusto niya kainin natin is laing two ways, tinapa roll wraps, and fresh calamansi juice or sagot gulaman for beverage. It's lunchtime, guys! So for our lunch, nandito tayo sa SM Pampanga kasi dito yung next natin na pupuntahan. Para bang pamahal ng pamahal na to ah. So wala sila nung tinapa roll kaya tatanungin ko ulit si ChatGPT kung anong pwedeng alternative sa tinapa roll. Dahil wala silang tinaparol, nag-order ako ng ensaladang talong. Hindi ko alam kung ano yun pero in-order ko na kasi yun yung sabi ni ChatGPT. And then isang sagot gulaman. So sana masarap. First time kong kumain dito sa mesa tapos ganito pala yung baso nila. Tabingi oh. So dapat pag iinom ka dito nakaganto.
Hintayin ko lang dumating yung mga order and kain na tayo! May binigay silang Cropek for free. ASMR. Ayun, beses ko. Nandito na sila guys! Thank you Lord sa food. Thank you ChatGPT. Wow. So we have laing 2 ways. Di ko lang bakit 2 ways. Kasi isang creamy tapos isang dry. Tikman natin yung dry muna. Ito itsura niya. Grabe. Sarap. Sobrang balance lang lahat. Hindi pala ako nag-order ng rice kasi wala naman sinabing rice si ChatGPT. Papak lang tayo dito guys. Okay, next itong creamy daing na may parang pork floss ata. So ganito yung tsura niya. Hindi ko alam kung magka-flavor lang ba sila. Pero mas malasa tong dry kasi siguro dry siya. Pero masarap sila parehas. Feel ko mas masarap to kung may rice. So next natin tong ensaladang talong. May binigay silang bagoong tapos may salted egg din siya. Hindi talaga ako magulay na tao pero this is for you guys. Wow, burst of flavor na para bang may sumabog sa bibig ko. Pero ang sarap. Alam kong gulay to pero hindi siya lasang gulay. Para siyang dessert, ganun. Isa pa guys. Okay, so try na natin tong sagot gulaman. Kung masarap ba or kakaiba siya sa mga gulaman na natitikman ko. Wow, sarap na. Like, same siya sa mga nabibili sa mga kanto. Pero mas improve, ganun. Parang mas pinatamis, basta masarap siya. Hindi ko nilalakasan boses ko kasi nahiya ako. Pero yeah guys, kain na tayo. Kahit pa paano naubos ko naman siya and di ko na talaga kaya guys kasi umay na ako. Medyo maalat kasi siya and ang dami ko rin naman kinain kaninang breakfast. So I'll rate my lunch as 8.5 out of 10. Satisfied naman ako pero siguro may mas better pang lunch, diba? ChatGPT ano na, sana sa dinner pasabog naman ibigay mo. Okay, bill reveal. Ang bill natin is 444 pesos which is medyo mahal siya for isang tao and isang lunch lang. ChatGPT ano na? Bakit ang mahal na mga binibigay mo sa akin? Expect ko mas mahal sa dinner. Kasi di yun papatalo si ChatGPT eh. So yun lang naman for lunch. See you sa dinner guys! Oh, akala nyo dinner na? May snack pa tayo. So ang gusto nyang kainin natin is Starbucks na cheesecake or banana loaf. And for the beverage is Zagu Pearl Shake. Either taro or buko pandan. Hindi ko usually kinakain tong mga to pero dahil sabi niya, okay, kainin natin. Magmimerienda na tayo. Medyo late yung merienda natin kasi ang bagal kumilos ng isa dyan. By the way, kasama ko pala si Honey Bunch. Wow! Ayan. Kasama ko pala si Honey Bunch for today's itinerary. Guys, sobrang naaalala ko yung childhood ko dito sa Zagu. I remember nagpapabili pa ako sa nanay ko every time na umaalis kami. Tapos yung favorite ko dito yung taro or ube ba yung tawag doon. Kaya naman, yun yung o-orderin natin yung ube. Pero maliit lang. Ita-taste test natin siya. 안녕하세요. Koreano na. Sarap niya pa din until now. Parang bumalik ako sa 10 years old me. This is only 59 pesos. So worth it na siya kung gusto niyo lang ng refresher, diba? So meron pa tayo isang bibilhin. Last stop? Yung Starbucks na cheesecake or banana loaf. Merienda pa lang to guys. Pero Ano na lang natin to? Pre-game ang tawag natin. Hindi merienda. Yes, Wag kasi natin yung tawag niya. may dinner pa tayo. So let's go. Okay, nandito na tayo sa Starbucks and buti naman may stock sila nung cheesecake. Ito sana yung gusto ko, yung may blueberry. Pero ito yung sinabi ng ChatGPT. Like sabi niya, huwag ka dyan sa blueberry. Bakit nasa niya? Cheesecake. New York cheesecake. For here. Ito na siya, the 245 pesos na cheesecake. Grabe, ito lang, 245. Dati alam ko 190 lang to pero sabi ng inflation yun. Sana talaga worth 245 talaga tong cheesecake na to. Hindi talaga ako nag-cheesecake kasi taas ng calories na pero today para sa inyo guys, nakain na. Yes, bon appetit. Sarap pala na ito. Ito sobrang tamis promise. Hindi ko alam kung mauubos ko to kasi feel ko mauumay talaga ako. Pero
Excited ako for dinner kasi favorite restaurant ko yung pupuntahan natin. Ang total na merienda natin is 304. 304 para sa merienda. Like, isang meal na yun. Pero wala eh, kailangan ito sundan si ChatGPT. I-rate ko to merienda natin ng 8 out of 10 kasi pwede namang hindi magmerienda, di ba? And masarap din naman siya. Ilang oras na lang dinner na kaya let's go! Grabe yan pa lang, sobrang mahal na. Okay, it's dinner time. So gusto niyo tayong kumain sa Manam at ang gusto niyo ipakain sa atin ay ang crispy palabok na may sinigang na beef short rib with watermelon. At sasamahan natin yan ng house blended tea or fresh dalandan juice. Medyo gusto ko tong mga recommendation niya, very Filipino. It's dinner time! Ayan guys. This is my favorite restaurant. This is my go-to. Kaya naman, alam ko lahat ng menu dito. Alam ko naman talagang may sinigang na watermelon sila. Pero alam nyo ba yon? And you guys definitely try it. So, kain na tayo guys. Dumating na yung dalandan juice. I-taste test na natin. Maasim na siya. At lasang dalandan naman talaga siya guys. Ipapatikim natin kay Honey Bunch. Ano sabi mo? Kain na tayo guys! Ang una nating titikman, itong crispy palabok. So narinig niyo na ba yun? Like dito lang ata may ganun. So meron siyang squid. Meron siyang hipon oh. May itlog din siya guys. Next natin tong sinigang na beef with watermelon. Like literal na may watermelon siya guys. Kaya may watermelon to kasi para mag-balance yung asim tas yung tamis. The best talaga to. Wow. So ito yung beef niya. Ayan. Wow, grabe. Parang hindi nagmukbang buong araw. Oh. Mapapatulala ka na lang talaga sa busog. So ang total na nagastos natin for dinner is 699 pesos, which is okay naman siya since restaurant kasi to guys and may mga service charge pa yan. Overall, ang i-rate ko sa dinner natin is 9 out of 10. Masarap naman lahat ng sinuggest ni ChatGPT and nag-enjoy naman ako gawin tong vlog na to. So, ang total na nagastos natin for today is 1,759 pesos. Grabe si ChatGPT. Akala niya siguro anak tayo ng Nepo baby. Kung araw-araw ganyan gagastusin ko sa ulam ko, be, wag na lang. Iipunan ko na lang talaga yan, be. Pero nag-enjoy ako gawin tong video na to kasi may mga natikman ako na hindi ko pa natitikman ever. Kung tatanungin niyo ako kung helpful ba ang AI sa pagpili ng kakainin natin, hindi. Unless kung gusto niyo talaga mag-splurge sa pagkain or adventurous kayo. Pero kung sa pang-araw-araw lang, be, huwag mo na gamitin ng AI. Mag-decide ka na lang, mag-itlog ka na lang. Kung wala kang maisip, be, mag-Jollibee ka na lang. O kaya mag-grocery ka, be, para may stock ka, di ba? O kaya naman, pwede mo rin sabihin sa AI na ganito lang yung budget mo, so ganito lang dapat yung i-recommend mo. Pwede yun. So, ayun lang para sa vlog na to. Kung may iba pa kayong challenge, i-comment nyo lang dyan at baka gawin ko, di ba? At guys, gusto ko na talaga magpaka-active dito sa YouTube, kaya naman mag-subscribe kayo dito. So yeah, see you on my next vlog. Bye!